Magandang araw! Ako si John Lee Faith Porley at aking ilalahad ang Noli Me Tangere, Kabanata 54 na pinamagatang Quid Quid Lateat Paribit, Nil Inultum Remanebit. Ang mga tauhan sa kabanatang ito ay sina Padre Salvi, Alperes, Doña Consolacion, Elias, Don Pedro Ibaramentia at Crisostomo Ibarra. Ang talasalitaan sa kabanatang ito ay una, manakanaka, na nangangahulugang hindi madalas mangyari, nag-antada, paggalaw ng kamay para mag-krus, tungayaw, pagpapahayag ng galit, predikador, tagahatid ng mensahe sa simbahan, nagtutulasok, nagtatae, sumasalansang, tumutol, uldog, mangmang, tinuran, nabanggit, pag-aalsa, paghihimagsik o paglaban sa otoridad, hulalas, pagsasalita ng malakas, mitra, kasuotang isinusuot ng mga katolikong obispo, pagkagulumihanan, pagkalito sa isang bagay o usapan, dingas, apoy, isuplong, pagbigay alam sa otoridad, at balaraw, isang patalim na matulis o ang talim ay magkabilaan. Buod ng Noli Me Tangere, Kabanata 54, Quid Quid Lateat Paribit, Nil Inultum Remanebit. Ang ibig sabihin ng pamagat nito ay kung anuman ang nakatago ay mabubunyag, at walang mananatiling hindi mapaghiganti. Sa kabanatang ito, mapapansing kakaiba ang ikinikilos ni Padre Salvi sa araw na iyon. Mahango siya patungo sa bahay ng Alperes upang ipaalam ang balita tungkol sa isang napipintong pag-aalsa. Lumabas naman ang Alperes kasama ang asawang si Doña Consolacion. Isang babae ang nangumpisal sa kura at inihayag ang lahat ang tungkol sa planong pag-aalsa ng taong bayan. Sasalakayin ang kwartel, nanakawan ng kumbento, bibihagin ng palwa o kampana at papatayin silang lahat ng mga Kastila. Pinayuhan niya ang Alperes na maghanda. Lihim na pagsandatahin ang mga kawal at nagpadala rin ang kura ng 4 na kawal sa kumbento. Pinayuhan rin niya ang Alperes na huwag humingi ng tulong sa ibang pangkat upang mahuli ng buhay ang may pakana at ng kanilang mapaamin. Ngunit sino nga ba ang may pakana ng lahat ng ito? Isang plano ang isinasagawa upang madiin si Ibarra. Natuklasan ni Elias ang maitim na balak na ito kaya patakbo siyang pumunta sa bahay ni Ibarra. Hinimok niya si Ibarra na sunugin ang lahat ng kasulatan na may kinalaman sa kanya at tumakas upang hindi mapagbintangan na siya ang namamahala sa kilusan. Subalit sa pagkakataong ito, habang tumutulong si Elias sa pagbabasa ng mga sulat ng ama ni Ibarra, isang malaking lihim kaugnay ng nuno ni Ibarra ang sa kanya ay mabubunyag. Nalaman ni Elias na si Don Pedro Ibarramendia ay ang ama ng nuno ni Ibarra at nang malaman ni Elias ay pinaghigpit ni Elias ang mga kamay, idiniin sa noo at tintigan si Crisostomo na napaatras nang mamasdan ng inilalarawan ng kanyang pagbumukha. Si Don Pedro Ibarramendia ay ang taksil na nagbintang sa nuno ni Elias at siyang naging sanhi ng lahat ng kanilang kasawian. Kaugnayan sa lipunan. Una, bilang isyong panlipunan, ang pagbibintang sa isang tao ng mga kasalanang hindi naman nila ginawa ay isa sa mga ugnayang maobserbahan sa kasalukuyan at sa kabanatang ito. Marami ang mga napaparusahan sa ating lipunan kahit wala naman itong kasalanan at napagbintangan lang. Ikalawa, makikita sa kabanatang ito na umiiral pa rin sa kasalukuyan ay ang sabuatan ng simbahan at pamahalaan. Maraming pangyayari ngayon na makikita nating tutol ang simbahan sa pamamalakad ng ating gobyerno. Ikatlo, ang pag-aalsa sa kabanatang ito ay may kaugnayan rin sa kasalukuyan dahil may mga naibabalita ring pag-aalsa sa iilang mga organisasyon, grupo o kilusan ukol sa pagrerebelde na siya'y tiyak nakakalaban sa gobyerno. At yun lamang para sa kabanatang ito. Maraming salamat sa pakikinig at sana ay mayroon kayong natutuhan.